nagsistart na din ako mag-record. Okay, so we are now in lesson 4. Okay, but before we proceed to lesson 4, sino na ba yung mga nakapagpasa ng activity natin last time? Okay, parang yung first na nagpasa is, wait lang ha. Oh, that's good. Marami pala nakapagpasa ng logo design natin. Okay, so yung unang nagpasa is, okay, si Michi. The Purr Cafe. Andito ba si Ma'am Michi? Ay, parang si Ma'am, sa inyo po ba yun, Ma'am Michelle Oblivias? Parang ano pa, si Ma'am, nakagano lang ng okay, so, ano na, tingnan natin to. Ayan. By the way, guys, am I audible? Clear lang ba yung boses ko? Okay. Okay, so, ito yung logo ni Ma'am Michi. So, nilagyan din ni Ma'am kung ano yung kahulugan natin. So, Purr Cafe. So, meron siyang iba't ibang parang rendition kung ano yung gusto niya. Ito yung other naman. Yung cat sa ibabaw ng parang ng coffee mug. Tapos yung isa naman is parang cute na yung type. Okay. At ito yung naka-blue yung pinili mo. Purr Cafe. Which is this one. Ayan. Okay, so I think parang is kinatch talaga to ni Ma'am kasi parang kuwang-kuha yung yung pork. Okay, it's a cat cafe. Oh, that looks good. Okay, alright. Okay, and the next one, ayun, kita ko din yung draft nito, the Banyas Roofing Services. So, sino bang nagpasa nito? Banyas Roofing Services. Wait lang, ano ba yung pagpagsak? Ayun. Okay, mayroon palang question si Mamichi. Okay. Sagutin ko muna to guys, hindi ko kasi, sa kadaming GC. Okay, sagutin ko muna. Allows you to distort text? Yes, it doesn't have yung advanced na distortion. So, yung advanced na distortion natin is we can achieve that kapag Photoshop na yung ginagamit natin. Pwede nyo na talagang totally napaglaruan yung pag-distort nyo sa mga text nyo at sa mga bagay-bagay. Kahit hindi sa text, kahit sa image nyo, kahit sa shape nyo, you can definitely play a lot on Photoshop. Okay. So, using text effects daw, add a shadow to your text, which can make it slightly distorted or stretch, lift or neon effect. Yung mga ganun po is hindi talaga siya na warp. Ano lang siya, parang yung shadow nagpa-pop yung ano nyo, yung text nyo. And then yung lift naman is malilift siya, parang makikita mo siya kahit hindi super drastic yung effect niya. Okay? And then you can use elements or images that are warped and place them behind or around your text. Okay, pwede din. And then, ayun, curve nyo na option. Okay, so, just like yung sample na pinakita ko last time. Open na yung Canva, guys. Dito sa ano. Tingin ko muna.
Ayan, habol pa. Ma'am Charmaine. Ayan, hanapin ko muna yung ginawa ko ng yung distortion. Okay, if titingnan nyo, parang naging distorted yung yung words ko dito. So, will you spend one whole day with me? Dahil yan sa pagka-curve. Okay? So, yung curve natin, okay, kabi. Okay, yung curve natin is, parang hindi ko na, position, tingnan natin dito. Position. Dito, for example, yan. Dito yan siya makikita sa effects. And then, curve yan siya. Okay? Ayun. So, yung sinabi ni ma'am na, if you can create your distorted, yes po, yan po yung ano natin. Yan po yung next na, kasi 'di ba 4 lessons, Canva, and then after ng 4 lessons sa Canva, Photoshop. Kasi kumbaga, entry software lang talaga tong Canva natin, okay? Para you will have a gist of what graphic design is. At the same time, you're just having fun with your designs and creations, okay? Yung para bang hindi kayo na-overwhelm sa mga tools. But don't worry, kasi next week, Photoshop na naman kayo. Okay? Okay. So, nababaklik pa ako ha. Ay, ayun ka, Ma'am Karen, andito pa si Ma'am Karen? Yung Banyas Roofing Services kay Ma'am Karen. Okay, I also like that one. Yan, so ito yung sketch ni Ma'am, which is naging ganyan na siya. Okay. So, it looks really good. I like the concept. Yung lang siguro yung improve natin. Itong roofing services, much better if end-to-end, diba? So, kalinya siya nitong Banyas. Yung end nito, kalinya niya yung taas din na part ng roofing services. Kasi diba, makikita nyo, it's a very small difference, pero nakikita talaga yung roofing is mas maliit siya kaysa sa Banyas. Hindi sila pantay, kumbaga. Okay? So, next naman is yung kay Kiko. Andito ba si Kiko? Is Kiko here? Parang wala ata si Kiko. Okay, next naman. So, kay Kiko naman is, ganito yung kanyang, it's a very vague na pero yung gusto niya is may flames, may red, may chili garlic. Ayan, smoking. Okay, so parang, yan na din yung tagline natin ng branding niya, no? Okay, that looks good. Okay, so nagsusmoke talaga, parang umaapoy talaga yung niya. It's very simple, yet very cohesive nung mga colors. Red, orange, and yellow. Okay? Okay, next naman is from Ma'am Luwila. Is Ma'am Luwila here? Yes, po, Coach. Okay, Ma'am Luwila, can you please present your logo? So, about sa logo ko po, nilagay ko lang yung parang essence nung product. So, more on product ko is more on clay na like magawa ko ng like jewelries or keychain. So, kaya yung character ko na chibi kasi mostly is chibi yung mga ginagawa ko like anime. So, kaya nilagay ko yun sa gitna is yung chibi na anime na gumagawa ng clay, din yung name nung business ko.
Hello po, Coach. Narinig niyo po ba ako, Coach? Hello, yes po. Okay, so can you tell us yung other designs, element mo? Okay? Ina-next ko na ba? Or... Yes po. Okay. So yung first ko po na ginawa, same lang yung first at saka yung second. Ang naiba lang po. Yes po. Gumamit ba ng AI for this, Yes po, yung hindi yung whole picture yung ginawa ko, yung kinuha ko, like nagkuha ko ng frame from AI, tapos yung chibi itself AI din, saka yung name ng company, yung ZL Craft, yun lang yung kinuha ko, tapos ko sila, nilagay ko sa isang logo. Okay, so as graphic artists and designers, tayo, refrain natin yung paggamit ng mga AI ha, kasi based sa mga ngayon, so nakikita nyo din naman, 'di ba? So usually talaga nagba-backlash kasi kapag may AI, especially sa mga companies, kasi ano bang makikita ng tao doon, 'di ba? So, sasabihin mo, graphic artist ka, graphic designer, tapos makikita nila sa mga nagawa mong portfolio or logos is merong AI. So, maiisip ng tao or even ng client na hindi ka talaga, kumbaga, kahit na meron kang yung, yung artistic mo na skills, parang mawawala kasi because of the, maiisip nila na, gumagamit lang pala to ng AI. So, meron namang ibang artist dyan na hindi gumagamit ng AI. Yung mga ganun ba? Okay? Saka, careful talaga sa paggamit ng AI. Kasi, kasi parang, it doesn't make sense din eh. Yung, kasi 'di ba chibi, tapos biglang naging, kasi 'di ba yung frame, parang yung frame niya is flower na para siyang organic. Yung parang ganun siya. Tapos biglang chibi na 3D and then yung background niya is 2D. So ano nga yung proximity natin? 'Di ba? Andun yun sa graphic design principles natin na yung elements. So that also applies sa logo. Okay? So dapat magkakaano sila, parang cohesive sila, tingnan ba? Okay? So sample natin kanina. Okay, so 'di ba ito 2D lahat yung elements. So cohesive siya tingnan. Okay? So 2D na parang pina-cartoonish style. Okay. Ito naman is bold colors, bold mga shapes, and bold na text. Okay? So let's make it cohesive in that way. Okay? Kasi ang cute-cute din ng dito ng sketch ni ma'am. Tapos biglang nalagyan ng AI. Okay? So, ayan yung other Okay? So, you can actually do this yung ganyan. You can actually do this na yung sa handmade crafts nyo talaga. 'Di ba? Mas siya, mas personalized at mas magandang tingnan. Okay? Okay po ba, ma'am? Okay. So, ano yun ha? Paalala yun sa lahat ha. Let's refrain from using AI. Okay? Kasi you have your, yan nga yung reason, di ba, bakit kayo nag-enroll sa SNJ para matuto gumawa ng sarili niyong mga works. Okay? Okay, next naman is, kanino to galing? From Sean. Nandito ba si Sean? Is Sean in here? Ay, parang wala si Sean. Ay, tingnan natin. Ito, parang din ito. Parang AI din yung, I'm not sure, but hopefully it's not AI. Okay, cute-cute ng cute-cute ng doggy dito. Tingnan natin. Saan na ba yung sketch? Parang walang sketch.
So, wala ding description, season. Okay? So, giggle beans. Okay? I like the letter B in there. Pwede yung ma-logo actually yung B niya sa cup. Pwede yung maging brand mark. Okay? Pero, parang, ano kasi. Ayun, pag magsasending kayo, di ba? As you can see, yung iba is nagsasend sila ng mga description nila. Okay? Para makita din natin. Okay, next naman is si AJ. Andito ba si AJ? AJ here? Yes po, ma'am. Okay, can you please explain or present us your design? Yes po. Good evening po sa lahat. Bali, ito po yung napili ko kasi napansin ko po ito dito sa amin lang po, malapit lang. So, tindahan po siya, tapos ganyan yung pangalan niya. Dr. Diabetes. So, hindi pa po ako nakapunta doon sa ano nila kasi akala ko talaga clinic siya. Kasi parang ano po ang misleading nung pangalan niya doon sa laman ng store. Tapos yan po yung logo nila. Tinignan ko siya doon sa Facebook So, page. ano po pala yung store talaga? At Yan po, House of... hindi sa pasalubong. Opo, katabi pa po niya doon sa clinic yung La Puente. So, akala ko talaga clinic din yun. Okay, so misleading. Kasi 'di ba, Dr. Diabetes. Opo, tapos yun, ano pala sila, nagtitinda pala sila ng mga chocolates. Kaya, Ito na yung brand mo. opo, bali, ang goal ko po is ipakita po na mas malapit yung itsura ng logo niya dun sa candy, kung ano yung tinitinda sa loob, kesa dun sa mga pang-doktor na mga ano po, representation. So yan po, bali, ang pinik ko na kulay ay from dun pa rin po, pink dun sa pinakamadami nilang kulay. Then, kumuha ako ng nung teal, which is yung parang complementary niya sa kabila. Yung green and red yun, complement. So, yun po, bali teal yung kinuha ko para din, ano siya, medyo yung parang candy inspired na malamig sa mata. Ganun, matamis. So, yan po. Bali, yan yung primary. Yung buong text nung meron yung existing na logo. Then, pinalitan ko siya ng cursive. At saka, playful pa rin po tulad nung una nilang, parang gustong ipakita dun sa logo nila. Then, yun po, yung secondary. Mas, tinry ko po na iba-iba din na design. Nung una po, minintain ko yung candy na background, pero parang ang plain niya tignan. So, ginawa ko po, niretype ko siya, tas pinagpalit ko lang yung kulay. Ginamit ko pareho yung parang pinakang brand color na sinasuggest ko. Then, sali po na doctor, which is parang kulang siya. Medyo ginawa ko pong doc. Tapos, pinalaki ko yung J, then yung diabetes. Doon naman po sa word mark, yun nga, pinaikli ko na lang siya para mas compact. And then, doon po sa brand mark, which is para madali siyang maintindihan din. Isinama ko na po ulit yung pinakang, yung candy na background. Then yung Dr. J. Yun lang po. Okay, thank you, Sir AJ. Okay, so makikita natin, no? So, hindi na talaga siya, 'di ba? Kasi dito, medyo, pa talaga siya? Parang misleading siya na siguro, parang siguro dentist. Kasi, 'di ba? Parang, irony na Dr. Diabetes, pero sa ano siya? Sa, 'di ba parang ganun? Parang mapapaisip ka. But, nung nire-brand ni Sir, kitang-kita mo talaga, 'di ba? It's kind of festive. It's sweet kasi with the color pink, 'di ba?
very very pleasing, and I like that yung sinabi ni Sir na nag-base siya sa color wheel. That's really good kasi kapag nagbe-base kayo sa color wheel, magma-match talaga yung colors niyo. Okay? So, ayun, everything looks really, really good here. Okay? The consistency, the color, I like it very much. Okay, ayan. Okay, meron ding alternative color si Sir. Ayun, okay. Everything looks really good. Okay, thank you so much for that, Sir AJ. Okay, next naman natin itong another rebrand din. Okay, kay Sir Stephen. Is Sir Stephen here? Okay, we'll just walk through this one. Okay. Women's Boutique and Shoe Store, owner named Sherry. Okay. Yan yung logo. Charity. Okay. Okay, ito yung new one. Charity, a store with a heart. Wow. I like that one na may include na tagline in the logo. Okay. Charity. Okay. Okay. It looks very simple. Yung ano lang, parang dito, parang medyo nawala lang yung colors niya. Biglang parang, diba, pansin nyo, dito is, ano siya, same brand, Bugs, biglang naging, expensive na brand, diba? Yung mga brand na parang ultra super mega, yung mga French na mga millions na for just a bracelet. Okay? So, biglang nawala yung kanyang pagka-light na So, siguro, let's bring back the color here. Okay? So, pwede natin yung Charity, yung gawin nating violet, and then, keep nating pink itong parang yung clover. Okay? So, ayun, consistency is the key talaga para maging maganda yung branding natin. Okay, next naman is ay si Ma'am Kai. Nagpasa na ba si Ma'am Kai? Ay, hindi pa ata nagpasa si Ma'am Kai. Si Charmaine. Is Charmaine here? Good evening po. Okay, there we have it. Okay, can you please explain to us your logo? Yung ano po, yung logo ko po, yan, parang yung brand logo ko, yung sarili ko po. Ang idea ko po kasi mahilig ako sa cat, kaya gusto ko yung may brand siyang may pusa and may glasses ako, tapos yung nickname ko yung nilagay ko yan, tapos gusto ko siyang yung silhouette ng cat yung nakikita, nahirapan ako mag-drawing ng cat silhouette na yan. Tapos yung color niya po is yung RGB, yung parang sa color, yung color wheel. Tapos nahirapan akong mag-decide kung create or draw, pero nag-decide na lang po ako sa create. Kasi mas malawak po yung concept na yun lang po. Okay, so yung mga yan, sketches niyo po ba yan, Ma'am Charmaine? Yes po. Tapos, yung tail po rin ng cat, parang paintbrush, yun yung ginawa niyang pang yung letters. Ayan. So, kaya pala, Okay. Okay, so, siguro, pero, hand-drawn niyo pa rin yung other, yung whole cat. Po, inano ko po siya, dinrawing ko po. Except yung paint splatter. Naghanap po ako ng transparent na So, yung paint splatter natin actually, so, kasi outline lang yung cat natin. 'Di ba? So,
much better if yung paint, di ba, parang dripping na paint, much better if parang ano lang din siya, outline lang din siya. Okay? Kasi di ba parang medyo ano siya, it's giving Venom vibes, di ba? Parang super ano kasi niya, super kumbaga super lagkit talaga nating na parang ganun, parang may superpower something, may pa gradient pa sa sa paint splash. Okay? So, yung ganyan is, andun pa din yan sa, ano natin, sa proximity. Okay? Kasi yung, ano natin, yung circle natin, outline, yung cat natin is outline. So, dapat yung pina-paint natin na dripping is outline lang din. Ma'am Charmaine. Okay? Okay. So, but overall, it looks really good. I like that na nag-experiment ka dito. Ang dami mong experiment dito. O, Shami Bros, na may mga cat talaga. And that's also really good, guys. Okay? Pag gumagawa kayo ng something, nagde-design kayo, okay yung, huwag yung isipin nyo na, hindi ako gagamit ng reference kasi, kinokopyan ko na. Hindi ganun yun. Okay? So, gagamit talaga tayo ng reference para merong anatomy yung ginagawa natin. Okay? Okay, so ito naman, super cute, but then again, proximity. Okay? So, from outline something, biglang nagkaroon tayo ng 2D effect na Shami creates. Okay? Pwede pa natin yung girls, where did you come from? Okay, so pwede pa natin yung ma-improve pa. Okay, next time. So, stick to one aesthetic. Okay? Sa logo natin. Okay? Remember to be consistent. Kasi yung nasa 2D tayo and then yung Shami creates natin is pina 3D yung ating pina 3D emboss yung ating text. Okay? So, ano pa ba? Ayun. Okay. Okay po ba, Ma'am Charmaine? Okay, by the way, take notes, guys, ha? Kasi on your Photoshop lesson, you will be replicating your Canva activities. Okay? So, pag-replicate nyo sa Photoshop, i-add nyo din yung mga suggestions. Okay? On how to make your design better. Ayun, may pinuntahan pala si Ma'am Michelle kanina. Ma'am Mitch, I think sa inyo po yung first na yung Perfect Cafe. Sa inyo po ba yun? Tapos na po namin na kanina na napakita. Yes po. Okay, would you like to explain it to us na lang din? Yung bakit po Perfect Cafe po? Oo, yung ganyan. Okay, we can also see na parang meron ka ding other renditions and then yung nasa blue yung pinili mo. So, bakit yung naka-blue na sketch? Kasi po, nakita ko po yung mga yung sa first po, yung nasa cup ko na pusa, yun po yung first choice ko po. Pero, tinignan ko po yung mga logo and so na marami na pong gumawa ng cat in a cup po. Tapos, as much as na gusto ko yung yung coffee bean cat, yung mukhang coffee bean na pusa, baka kasi yung naisip ko is if hindi siya due to may hindi ko siya magawa sa na maayos. So, it's like, i-push back ko lang muna yung coffee bean cat. Tapos, yung kaya ko pinili yung nasa blue ko kasi po, well,
wala akong masyadong nakikitang top view na pusa. More or less, nasa side view po or naka-front view yung mga pusa na na nakalagay as logo. So, ginawa ko siyang top view. For, I guess, somewhat difference with other cat cafes or other cat related na businesses. I had several names din po na naiisip ko for the business. Pero hindi ko nalagay doon sa sketch ko kung ano yung mga pangalan. Pero pinag-isipan ko yun. Supposedly, bibigay ko po yung yung update. Pero, nagkaroon ng family emergency and currently, nasa week na ako. Okay po. It's okay po. Condolence din po, Ma'am Michi. Thank you. Okay, so, as what we've discussed kanina, so, maganda siya. It looks really cute. Kayo po ba nag-draw nito? Opo. Okay, that's really nice, guys. Okay, so, diba, kapag nag-sketch kayo, and then, kahit sa paper or sa electronic, mas, yung magiging end result is mas customized, mas personalized. Okay? So, that looks really good. Okay, so, per cafe. And then, yung position pa talaga ni Kat is parang yung nagpa-purr talaga siya, diba? Nagsistretch. Kasi I'm also a cat lover, diba? Nagsistretch yan sila. And then, nagpa-pound sa kanilang. So, parang naggaganon si Kat na nagpa-purr siya. Okay, so that looks really nice. It looks so simple. Yet, very maganda siyang tingnan. Okay? Siguro if I'm going to suggest something, siguro ma'am, pwede nyo i-change yung font or hindi, pwede ding hindi nyo i-change yung lang niya, yung distance talaga niya. Okay? Kasi as you can see, di ba, parang sobrang dikit ng U, R, R, F, di ba? So, meron tayong niyan, meron tayong option sa Canva yan. Let's say, ayaw yung mag-change ng font style. Okay? So, yung sample lang yan. Spacing niya, ayan, meron siyang letter spacing. Ayan, meron siyang ganyan. Okay? So, para ma-adjust nyo din. Okay? Kasi parang, if i-base natin dito, diba, as you can see, parang siksik yung letter R's natin. Diba? Okay, bigyan natin ng konting space. But overall, it looks really good. Okay? And, I also really like that you guys are, taking time to sketch your end. Okay, for that, thank you, Mamichi. Thank you po. Okay, parang yun na lang. And then, i-apply nyo na lang yun sa, sa Photoshop nyo na lessons. Okay? Kasi, yung Photoshop lessons natin is i-replicate natin yung Canva lessons natin. Okay? And then, sa Photoshop, mas marami na kayong options and tools na pwedeng magamit na. Yung hindi nyo nagawa sa Canva, magagawa nyo na sa Photoshop. Okay? So, for the very last one, ito, yung zone wear. So, badge light, pointy and geometric brand mark, bold font, 2 colors, and minimal. Okay, tingnan daw natin. Okay, ayan, 2 colors. It looks minimal. Din siya, badge light din siya. Pwede siyang gawing sticker. Okay, and zone wear. Easy. Zone wear. Okay, it looks good. It looks minimal. Okay, it looks great. Balance din siya. Hello, Nay. Wait lang po, guys, ha. Sarado, Nay. Nagklase ko dali sa labas. Sige, mabaya. Wala na ko ron.
Sige na na, sige na mo. Anak na lang ko dala apod tapit na mo kumaman sa akong klase. Sige na. Sige na. Okay, sorry guys. Okay, so ayun. Okay, so yun yung sa ating lesson 3, no? So let's now proceed to our lesson 4. Okay, so in lesson 4, we are now in publication and advertising design. Okay, so ano ba yung publication and advertising? So publication and advertising includes any means of conveying to the public notice of sale or notice of intention to conduct a sale. So pwede siyang word by mouth, pwedeng by newspaper advertisement, by magazine, handbill, written notice, printed notice, or printed display. Okay, so for this activity, focus tayo sa magazine advertisement. Okay, sa magazine mismo. So ano ba yung, usually, kapag mga baguhang artist pa, yung ginagawa, di ba, minimimic or tinatry gumawa ng magazine cover. Diba? So, lalo na yung mga aspiring photographers, diba? Gumagawa ng mga cover kuno, magazine cover. Okay? Kasi dyan din parang nasusukat kung ano na ba yung level ng understanding natin sa graphic design. Okay, so examples natin dito is Vogue. Okay, so we also have Time, Forbes, FHM, Yes Magazine, Prime Time, and sa newspaper naman. Ngayon, tignan natin sa magazine cover layout. Okay, so sample natin dito, pinakauna is ang Vogue. So ano ba yung Vogue? So Vogue is one of the leading brands when it comes to magazine. Okay, magazine covers, mga photoshoot. Okay, kasi yung Vogue, isa sa marketing strategy nila is worldwide sila and they're very inclusive, no? Merong Vogue Philippines. Sa Vogue Philippines, merong Vogue Mindanao, Vogue Luzon, Vogue Visaya. Okay? Hindi lang siya Vogue na Hollywood lang. In every country of the world, there is a Vogue magazine. Okay? So, sa technical part naman. So, sa technical part, kung bakit pakak na pakak din yung Vogue. Kasi, very simple lang. Yung kanilang, hindi simple yung mga photography nila. Pero, design-wise, hindi ganun kamaraming chachabureche, kumbaga. As you can see, yung brand nila, yung masthead, we have the Vogue, issue and dateline, supporting cover lines, main image, and lead article. Yun lang. Wala nang mga, and even the picture here, diba? As you can see, yung image, we have our model here, yung background niya, bindery lang, and then, dalawang ano lang, two different font style. Okay, wala na masyadong, here's another example. Okay, so dito meron pa silang barcode, may mga price, may website link, meron pang magazine deck. Maganda naman. Pero 'di ba, parang medyo old school na siya, 'di ba? Kasi yung mga old school natin na magazine, yung mga high school, elementary pa lang tayo na nakikita natin, 'di ba? Pag front page, ang daming sasalubong sa yung mga mata. Pero kasi ngayon, 'di ba, time is changing. Especially dahil yung mga tao is sobrang baba na lang ng attention span. No? So, dapat, cover pa lang, kita na nila agad kung ano yung dapat nilang makita. Okay? So, much better. Pwede nyo namang gawin ito, pero much better, based din tayo sa Vogue. Okay? So, let's say, for example, Vogue Philippines, yung ating gagawin, yung masthead natin. Okay lang ba sa lahat?
na Vogue Philippines yung gagawin natin for the activity. Okay. Okay, so yan yung screenshot ko lang muna and then send ko sa GC natin. Para maano agad. Okay, now let's go to Canva. Okay, so sa Canva, okay, let's balik tayo sa phone. Sa Canva, pwede kayong mag-search dito ng magazine or gumawa from script. Search tayo. Okay, we're going to write from scratch. Okay, pero ano lang muna. Hanap muna tayo. Let's say this one. Parang kahit yung size lang niya. Okay, so ayan yung main image natin. So, delete natin yan. Okay, kasi 'di ba? So, yung gagayahin natin is pansin niyo ba yun sa Vogue, yung parang nasa likod, yung mga letters niya? Okay, try tayo mag-search na Vogue magazine cover. Yung gantong effect, yung gagayahin natin. Ay, wait lang. Ang gabi na-bless ko na Okay. So, pansin nyo ba yan? 'Di ba? So, yung Vogue, yung nasa likod yung, paano natin yan gagawin? Okay? So, nasa likod yung Vogue, nagpa-pop yung ating image. Okay? So, that's what we're gonna do. Okay. So, yan. Change natin yung ano natin. Hanap tayo ng ibang ano dito. Okay? Delete natin yan sila. And let's woman portrait. Just say woman portrait. Hanap tayo dito ng something ano. This one, for example. Pero nakaano na kasi yung background niya. Okay. So, pwede din namang yan. Pero let's hanap lang tayo ng Okay, pero medyo hindi siya HD. Hindi ba siya HD or sa ano? Parang hindi talaga siya HD. But it's okay. For practice lang din. Okay, we can use the background remover here. Ayan. So, bigla siyang ba't nakita yan, coach? Okay, nakita yan kasi, 'di ba? Yung background niya kanina is naka-background doon. Okay, so what we're gonna do, pwede natin yan siyang delete background natin. Ilagay natin yan siya sa center. And then, i-copy-paste natin siya. Okay? So, yung isa, yung nasa likod, wag nating i-background remover. Store siya. Okay, ayan. Okay, so dapat magka-align yan sila dalawa. Okay, so yung first, itong nasa likod, pwede nyo yung, what you can do is, pwede natin yan siyang i-black and white. Pwede nyo i-black and white or i-blurry. That depends on you. I-black and white lang muna. Okay, pwedeng ganyan.
Okay. Ano nangyari? Let's see. Ay. Ba't nawala yung yung black noise? Yung mouse. Ayan. Okay. Okay, and then this one naman, i-align natin siya. Okay, now that it's now aligned, so diba, mas nakafocus pa din yung i-blurry lang sa likod. Nasa effects pa din yan. Or ipa-black and white. That depends on you. And then, paano napapasok yan, coach, yung nasa likod yung Vogue? Okay, dito na papasok yung ating effect na yan. So, change muna natin yung font niya. Hanap tayo yung nung parang Vogue-like. Let's say, ito na lang. Hindi talaga yan siya Vogue, pero ano lang, for example na lang, gano'n lang. For the meantime. Hindi, sobra lang din siya kalaki. 50 siguro. Ayan. Okay, and then change natin. Okay, change din natin yung kulay. Kasi hindi siya nagpa-pop. Hindi na ito nakikita po. Ito yung saan. Okay. Okay, what we're gonna do, okay, gawin natin, lagyan natin ng text na lift. Okay, ayan. So, paano na yun, coach? Okay, so para maging in-between yan siya ng background and nitong subject natin, dito tayo sa position. Dapat, in-between siya. Okay, ayan. So, diba, nakuha na natin yung effect na nasa likod yung yung Vogue. Okay? So, now, ano pa ba yung ibang gagawin natin? Okay, we can now add yung another, natin? Okay, other details natin. Okay? Let's say, for example, yan. Saan mo ba yan ilalagay? You can put it here, you can put another one here and here. And, ayun, ganyan lang kasimple. We have the masthead, the subject, the details. Let's say, for example, may 3 na tayo dyan. Meron pa bang kulang? Or tama na yan sila? Based sa pinaka-basic na mga parts ng magazine, meron pa bang kulang or wala na? May kulang pa, guys, or wala na? Hello? Meron pa. So, ano yung kulang? Ano yung kulang natin? Based sa guidelines na sinend ko sa JC. Ano ba yung kulang? Ma'am Jameline, ano man yung kulang? Okay, so meron pang kulang. Okay, supporting cover line. So let's say for example, meron na tayong supporting ito yung mga supporting cover lines natin 'di ba? Okay, let's just say for example, 3 na 'yan. Meron na tayong 3 dito. Meron pa tayong 2 kulang, guys. Ano yung 2 kulang natin? Issue and date line. Okay, that's one. Okay, so let's add issue and date line here. Okay, so yung issue and date line natin is, let's say, summer 2025. Let's say, yan yung ating Okay, kasi usually,
ito yung issue and dateline yan, yung pinakamaliit na ano ha. So, hindi yan siya kasing laki ng supporting cover lines. Maliit talaga yan siya. Usually, nasa baba lang yan ng ano. Super liit lang yan. Parang ang pangit niya tingnan dyan. Move natin dito. Ayan, mas bagay siya dyan. Okay, ayun. Okay, so ano pa ba? Meron pang isa. Ano yung isa? Ayun, the lead article. Okay, so yung lead article natin, let's say for example lang, women in males field. Sample lang yan ha, wag kayong magagalit guys. Okay, let's say yan lang for example natin. Okay, so usually, same lang yan ng font, yung ating, pero, yan, italic, or naka-bold ba, pwedeng ganun din. Okay, kumpara sa ibang tsaka lagyan natin ng effects. Ang ganyan. Okay, so mas malaki yung yung okay, yung ating main article kesa sa supporting cover lines natin. Okay? So, example lang yun guys ha. Okay. So, just as an example, we have now our cover line. A very simple cover line. Magazine cover. Okay? Ganyan lang kasimple, pero kayo na bahala mag-add ng artistic touch ninyo. Kasi pwede ding sa Vogue nyo is cars. Yung car ba or yung kalesa. Yun ba yung anuhin nyo? Kasi 'di ba Vogue Philippines yung ating gagawin. Okay? Okay, so that's it for our magazine cover. Mga techniques natin. So, paano erase, ng background. So, do you have any questions? By the way, pwede ding kunin nyo talaga yung, let's say for example, dito. Example, ayaw nyo, napapangitan talaga kayo sa okay, I'm going to keep something from okay, yung background. Delete natin to. Okay, pwede din ganyan. Okay, if gusto nyong color siya. Okay? So, pwede din, yan lang, para pinanatural lang. Parang, pinaganito lang kay Margot Robbie. Okay? So, depende na yan sa inyo. Okay? So, yung natin, yung activity will be Vogue Philippines. Anything about the Philippines. Okay? Do you guys have any question? Wala na ba kayong question, guys? About sa lesson natin for today? Okay, what about the others? Goods na daw kay Mama Chisel Charm. How about the others? Can you react? Any emoji reactions? Positive reactions if wala ng question? Wala na bang question? Okay. Yes, anything about the Philippines. Okay? Kasi yung natin is Vogue Philippines. So, dapat yung target market nyo, 'di ba? Nasa Pilipinas. Okay?
to anything about the Philippines. Kasi pag kayo yung namimili ng ano yung gustong i-design, mas lumalawak din yung creativity nyo eh. Okay? So much better na kayo na mamili ng subject nyo. Kasi alangan naman sabihin ko si Carlos Yulo yung gawin natin, tapos hindi nyo pala bet si Carlos Yulo. Baka yung ipapagawa ko sa inyo si Bongbong Marcos, tapos hindi nyo naman bet si Bongbong Marcos, 'di ba? So, kayo na bahala. Okay? Kayo na bahala kung ano yung gusto nyong ilagay. Anything about the Philippines talaga. Okay? Okay, so okay na ba? So, if wala nang question, that would be all for today, guys. Kindly install your Photoshop software na din para next week. Makapag-start na kayo ng Photoshop with your coach. Okay? Next week, hindi na ako yung magiging coach ninyo. Okay? So, mag-rest muna kasi ako from work. Okay? So, ibang coach na yung mag-handle sa inyo. Okay? So, make sure to install your Photoshop software na ha. And then, kapag meron kayong errors, screenshot it, send it to the GC, and address it to our admin, Miss Lisette Apari. Okay? Para matulungan kayo paano mag-resolve nun. Okay? So, that would be all for today, class. Thank you so much for attending. That's it. Bye-bye! Kindly send your output sa GC na lang. Okay? Thank you!